Magagandang window combination ba ang hanap mo? Ano-ano nga bang mga window types ang maaari mong pagsamahin para mas aesthetic at mas functional sa bahay? Isa na naman itong design info just for you. So panoorin mo ang video ito. Hi! Kuya Architect here. Kung bago ka pa lang dito, ang channel natin ay puno ng videos on house design and construction. Mga details at info na makakatulong sa iyo mag-decide kung anong gagawin sa pinapatayo or pinaparenovate mong bahay. So better check our other videos at syempre, mag-subscribe. So sa ating video ngayon, ipapakita natin ang 5 example ng window combination na pwede mong lagay sa iba't ibang area ng iyong bahay. Pagsasamahin natin ang mga typical example of window types gaya ng fixed window, sliding window, casement, jalousie, at awning na mga bintana. To form more stylistic, mas maliwanag, mas preskong mga bintana para again sa ating mga bahay. Kung ready ka na, tara! 5 beautiful window combinations for your home. Well, before tayo dumako sa ating main topic, meron na tayong ginawang video all about the pros and cons or yung kagandahan at mga issue ng iba't ibang window types na common dito sa Pilipinas. Ano ang mas presko, ano ang mas safe, at ano ang mas madaling i-maintain. Pwede nyo itong panoorin later. Links will be on the description at comments below. Unang combination, ang awning, sliding, at fixed window. Now, this can be a window design kung gusto mo ng mas malaking opening for modern aesthetic, better ventilation, at saka ng lighting. So, sa design ng window ito, nasa taas ang mga fixed panels. Nasa taas na bahagi ito kasi inconvenient naman kung lalagyan natin ng operable or yung nabubuksan na bintana sa mas mataas na posisyon kasi baka hindi natin maabot or mahirapan yung iba na limited yung reach na buksan ito. Kaya nilagay natin yung fixed na panel sa taas. No need to open. So, since hindi nabubuksan, ang ating fixed panel sa taas is for additional natural lighting lamang. Now, sa middle part ay nandoon yung ating mas malaking sliding na window type. So, pwedeng standard na lang yung dimension ng ating height sa ating sliding window which can be in 1 to 1.2 meters. At yung kanyang distance from the floor to the bottom sill ay nasa 0.9 meters or 90 centimeters naman. So, dahil nga sa additional height ng ating fixed window sa taas, ideal ang window combination na ito with higher ceiling height, gaya ng 2.7 to 3 meters na floor to ceiling na taas. Now, at the bottom part ng bintana na ito ay meron tayong nilagay na awning windows, dalawang panel yon. Though kasi mas modern tignan yung sliding window, ang kanyang maximum ventilation rate lang ay 50%. So, less siya na presko. Kaya nag-additional tayo ng dalawang awning window dito sa baba for additional ventilation rate ng bintanang ito. Mas presko na ngayon. At nasa mas lower part ang mga awning windows na ito kasi mas madali itong buksan sa posisyon na yon. So again, ang klase ng window ito ay merong fixed panels sa taas for additional natural lighting, merong standard na sliding main window sa gitna, at yung kanyang lower part ay 2 awning windows to compensate sa ating ventilation rate para sa bintanang ito. Bagay ang combination na ito ng window sa mga part ng ating bahay gaya ng living areas, mga dining areas naman, at kahit nasa bedroom kung gusto nyong mayroon kayong malaking bintana na mas presko sa inyong kwarto. Second combination, ang corner window. Ito ay karaniwan with fixed at ng awning, again, na combination. Ito yung mga bintana or window design sa kantuhan or corner ng ating front facade sa ating mga bahay. So, sa design na ito ay karaniwang mga fixed panel ang nagsasalubong sa corner or yung kanto ng ating facade, forming a fixed glass edge na mas matulis or sharp tignan. At sa kanyang gilid ay karaniwang merong mga awning windows for
ventilation. Naka-fix sa gitna kadalasan ang window type nito kasi nga mahirap maglagay ng operable na mga window panels dito kasi wala siyang karaniwang frame sa gitna. At again, nasa gilid yung mga mas maliliit na awning window para magpapasok ng hangin. Usually ay mga makonsider na tall windows ito. At yung corner ng mga fixed windows can have multiple na mga window frames or tinatawag nating mullion. Usually nasa horizontal yung layout ng mga frames na yon for more structural support sa ating corner glass. But for some na gusto na mas modern at minimalist yung look ng corner window nila, hindi sila naglalagay ng multiple na horizontal framing sa kanilang fixed corner na glass panel. But generally, more supporting frames doon sa mga bintana yun, especially sa corner, can give mas durable and structurally sound na glass panel. Kaya kung gusto mo na mas ligtas sa lindol, pwede mong damihan yung mullions or yung window frame sa corner. Maganda itong ilagay sa mga spaces sa ating bahay, lalo na sa mga high ceiling na part, gaya ng mga dining or living area. At mas common dito sa staircase natin or doon sa may mga hagdanan. So, corner windows with fixed panel and awning window panel combination para sa mas modern na window design. Next up, ang picture window. Meron bang magandang view outside na gusto mong i-highlight sa inyong spaces? Either mountain view, sea view, or kaya naman urban landscape. At gusto mong parang i-frame ito ng mga views. At kung gusto mo yung view na yon ay unobstructed, pwede kang gumamit ng tinatawag nating picture window. Ito ay klase ng bintana kung saan ito ay merong malaking fixed window sa gitna. Walang mga frames or mullions yung kanyang length, para again, meron kang unobstructed view ng mga views na magaganda sa labas. But dahil nga fix yung malaking panel na yon, magiging issue yung ventilation. So may tendency maging mas mainit yung area yon. Kaya besides sa malaking fixed window sa gitna, ay pwede kang mag-introduce ng mga casement windows dito naman sa gilid. So again, to compensate yung poor ventilation ng isang picture window, yung mga fixed window dito sa gilid is ma-maximize niya yung mga pagpasok ng hangin from the outside. Aside from casement window, another option ay ang paglalagay ng mga awning windows naman sa gilid. Mas marami nga lang na frames but no need na maglagay ng canopy unlike sa mga casement na window. Isa lang yung concern dito sa malalaking picture windows, no, kasi pag may bagyo, expose ito sa mga debris. Kaya maaring masira. So, kung merong mang typhoon, mas mabuti maglagay ng mga track sa labas para mas madaling isuksok or tabunan ito ng mga boards gaya ng plywood para again hindi tamaan ng mga debris pag merong malakas na hangin para iwas na damage dito. Anyway, speaking of bagyo or typhoon, meron na tayong ginawang video all about typhoon protection naman para sa ating mga bintana sa bahay. Ito yung mga fixed or mga retractable na mga barriers na maaari nating i-cover sa ating mga bintana para ligtas ito sa malakas na hangin at mga debris na maaaring tumawa dito pag merong bagyo. Again, video all about window typhoon protection. You can watch this later. Again, yung link ay nasa description at comments below. Fourth, window combination. Ang mga long louver windows. So, yung mga louver window ay mas kilala natin bilang jalousie na mga window type. As we know, ito yung mga bintana with multiple blades na nagre-retract para i-open tsaka i-close. Isa ito sa mga pinaka-preskong example ng mga bintana. Pero marami sa atin hindi trip ang aesthetic nito kasi mukha daw makaluma. At pwede naman natin itong mas pamukhaing modern and have them tall or slender gaya ng mga ito. Parang floor to ceiling height yung bintana, ganon. Magmumukha siyang curtain window yung sa mga building na nakikita natin, pero mas presko. But for safety at para hindi madaling pumasok yung alikabok pag nakabukas ang bintanang ito, ay i-combine natin yung fixed window dito sa kanyang base or lower part ng bintana. Avoid din ito na ma-accidentally kick natin yung isang panel
ng jalousie or louver na window kung nasa pinakababa ito. Kaya mas malagang maglagay ng fixed na panel para again, iwas aksidente. Ganda rin itong itignan especially sa loob kung meron kang landscaping na makikita sa labas with tropical plants gaya nito. So kung gusto mong maglagay ng mas preskong bintana gaya ng jalousie at gusto mo itong mas modern tignan, better have this combination. Tall window, jalousie sa taas, at merong fixed panel dito sa kanyang base. Anyway, connected pa rin sa ating window topic, meron tayong video na ginawa all about canopy design naman. Ano-ano nga bang important details gaya ng dimensions at mga materials para gawin itong mas efficient sa pagprotekta sa ating mga bintana laban sa init ng araw at ng pagpasok ng tubig. Again, linked on the comments and description below. Panoorin mo ito tapos ng video natin ngayon. Lastly, for our window combination type, the use of glass blocks. So, gagawa naman tayo ng separate video all about glass blocks, no, at mga maaari mong gawin ito sa bahay. But this one will be an incorporation to a certain window type na pwedeng dagdagan ito with glass blocks na design. So, kung gusto mong dagdagan yung natural lighting sa iyong bintana, pero gusto mo ng mas matibay at hindi madaling basagin for security reason na material dito, ay pwede ka again gumamit ng materials nito. Glass blocks again ay mas matibay, mahirap basagin compare sa mga fixed glass na panels. So, ayun ang mga window combinations na pwede mong pagpilian ilagay sa parts ng iyong bahay. Alin ang mas nagustuhan mo? If may katanungan or opinion related sa ating topic ngayon, pakisulat lang ito sa ating comments below. Huwag rin kalimutang mag-like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.